Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kababayan. Kamusta po ang lahat? Samahan niyo po muli ang inyong katambay para po magkomento po sa inyo mga kababayan. Bago po tayo magkomentuhan, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng mundo tayo naroroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan, ito pong pahayag ng Vice President, mga katambay, itong ating Vice President, nagpahayag po siya, talagang dito po pinahayag niya ang kanyang nararamdaman sa politika, lalo sa ginagawa sa kanya, yung sinasabi nga po, demolition job, talagang dito po, pinaramdam po ng Vice President sa ating mga Pilipino kung anong klase pong politika ang kanyang natatanggap at ang kanyang nararanasan po sa bagong Pilipinas mga kababayan. At pinahayag niya po na itong ginagawa po ng mga politiko na talagang nung mabalik yata ang kapangyarihan po sa kanila ay ayaw na pong mawala sa kanila. Talagang gagawin at gagawin kahit anong klaseng paninira ay gagawin nila para lang mapabagsak ang isang Vice President at ang pamilya Duterte mga katambay. Pakinggan po natin ang pahayag ng Vice President at komentuhan po natin mga kababayan. Ang black propaganda ay naging bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa atin ng mga taong mangangarap na makita tayong dugo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, matangahas at desperado na ang mga paninira sa atin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang nangangatay tao, na korap, abusado, taksil, at isang driver. Nakikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth Traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umano'y ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pambabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Kamakailan lamang ang nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pabaong program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pangmudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, illegal na droga at terorismo. Paliwala ng inyong tanong, salamat sa inyong padayon na suporta at pagmahal. Magpadayon po sa aking trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ang nagkukubi ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyong interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. Yan po mga kababayan, narinig po natin ang madamdaming pong pahayag at seryoso, tagos sa puso ng Vice President ang kanyang pahayag sa ating mga Pilipino na talagang yung nararanasan niya po sa administrasyon po na talagang kung hindi po dahil sa kanya ay wala pong magiging Presidenteng Marcos mga katambay. Real talk. Talagang yung nagamit po, ginamit po, yun po yung termino. Nagamit lang po ang isang Vice President dahil alam naman po natin napaka-popular. Napaka-popular po ng isang Vice President, lalong-lalo po ang kanyang ama. Noong mga panahon na ang kanyang ama, ang Pangulo ng Pilipinas, talagang siya po talaga ay sigurado na ang magiging presidente ng bansa kung siya po ay tumakbo
na presidente po ng ating bansa. Dahil nga po sa popularidad o popular at napakaganda po ng ginawa pong pagpapatakbo ng 6 na taon ng dating Pangulong Duterte. Talagang wala po. Kung tumakbo po na Pangulo ang Vice President ay wala pong tatalo. Kahit po mismo ang Pangulong Marcos ay hindi niya po kayang talunin ang isang Vice President Sara Duterte. Kung ito po ay nagtunggali ng parehas po ng sitwasyon na parehas silang lumaban ng pagiging presidente. Di po ba? Kaya lang talagang ganun po nangyari na po. Wala na po tayong magagawa. Nangyari na ang lahat at ang isang nakita po ng mga Pilipino na yung ginawan po ng tulong, suporta para makabalik sa kapangyarihan ang pamilya Marcos. Ganon din po ang isang speaker na naging speaker ng Kamara. Dahil kung ang Pangulo ay ang BP Sara, ay never pong magiging speaker ang isang Martin Romualdez, mga tambay. Real talk. Kung ganyan po ang pagpapatakbo po ng isang speaker na sa tingin po ng mga Pilipino, sa tingin natin di umano, na nagpapaka-commander-in-chief yata, samantalang ang trabaho niya ay isang legislative. Pero nakikita po natin, ang trabaho po ng speaker ay para pong trabaho na ng isang presidente, mga kababayan. At pinahayag po lahat. Talaga pong grabe na po. Below the belt na po ang paninira sa Vice President Sara Duterte. Lahat na po ng klase na paninira ay binigay na po sa kanya. Pati po issue sa kanyang asawa. Di ba? Lahat halos. Talagang mayroon pang mga basketballista. Di ba? At kung ano-ano pa. At pati sa kanyang mental sinasabing pati kanyang issue na siya ay may mental issue. Di po ba? Ay kinabit na rin po sa kanya. Pagiging mamamatay tao. Di po ba? Lahat halos. Pagiging magnanakaw, corrupt. Di po ba? Talagang grabe po ang naranasan ng isang Vice President. Buti na lang po ang Vice President ay talagang nahando po yung tibay ng loob. At talagang nahandun po ang isang tapang kahit po siya isang babae na Vice President, pero makikitaan po natin siya ng tapang at talagang ginagawa pa rin niya ang kanyang mandato bilang Vice President dahil alam naman po natin na ang isang Vice President ay limitado lang ang kanyang pagiging power dahil halos ang power ng gobyerno ay nasa Commander-in-Chief. Kaya nga po nakapagtataka na ang Vice President ay pinagtutulong-tulungan pong pabagsakin samantalang ang kanyang power ay limitado lamang, mga kababayan. Kung ano-ano po ang ibinibintang sa Vice President, di ba? Lahat na ng klase ng paninira ay ibinintang na po sa Vice President. Tapos itong huli ay talagang pati po ang National Security Council ay talagang tinanggal pa rin siya. Ibang klase dahil daw threat, banta sa seguridad ng Pangulo at ng Speaker at ng First Lady ang Vice President. Samantalang sa realidad ng gobyerno, paano magiging banta ang isang Vice President samantalang ikaw ang Pangulo? Lahat ng power ay nasa iyo. Lahat ng men in uniform ay sa iyo susunod dahil ikaw ay Commander-in-Chief. Lahat ng klase ng proteksyon ay pwede mong gawin dahil ikaw ay Pangulo. Samantalang ang Vice President ay kontrolado. Di po ba nakikita po natin kung paano po kontrolin ang Vice President? Nakita po natin lahat po ng sangay ng gobyerno ay halos po ay iniimbestigahan ng isang Vice President. Yan po ba ay masasabi po na powerful ang isang Vice President? Samantalang halos lahat pati institusyon ng Kongreso ay binabatikos at pilit pinababagsak ang isang Vice President at kasama pa rin po ang makakaliwang grupo, pati ang sumusuporta sa makakaliwang grupo, ang CPP, NPA, NDF at ang Makabayan Black ay talagang kasama na rin sa pagpapabagsak sa isang Vice President Sara Duterte. Di po ba? Dahil isang damukal na impeachment ang kanilang pinail. Kaya nga lang, nahandito po kasi yung pagiging tapat
at talagang walang itinatago na ang Vice President. Talagang napakahirap po nilang kuhanan ng korupsyon. Sila ang nalalagay talaga sa alanganin. Pagka dumating na ang panahon na isa ng Commander-in-Chief ang Vice President, talaga pong isusuka po nila lahat. Ang ginawa po nila sa Vice President ay isusuka po nila yan. Dahil sila po yung nakitaan ng Vice President ng napakaraming anomalya sa ating bansa. Lalo po ang institusyon ng Kamara dahil mismong Vice President ang nagpaputok na talagang 2 tao lang ang kumukontrol ng pera ng bansa. Magmula po nung pumasok ang bagong Pilipinas, mga katambay. Magmula daw nung maging speaker ang isang Martin Romualdez ay talagang nakontrol na raw po nila ang ating kaperahan at kasama po ang isang Saldico, mga kababayan. Yan ang binunyag po ng Vice President. Kaya po, ang mga Pilipino ay talagang hindi naman po basta-basta maniniwala sa nangyayari po paninira. Lahat ng paninira ay limitado na lang po ang maniniwala dito po sa mga naninira. Dahil una-una, nakikita po sa gawa ng administrasyon, lalo ang mga naninira. Nasa kanila po ang pera. Kontrolado nila ang malalaking pera. Sila ngayon na nagkakaproblema, natutuklasan ng mga Pilipino. Pati ang mayor ng isang malayong probinsya ng Baguio ay nagpaputok na rin. Pinaputok na rin po ang issue dito po sa programa ng institusyon na pinondohan ng napakalaki, ang AKAP, di po ba? At napakarami pong natutuklasan po pagdating sa kaperahan. Kaya lang, kontrolado po kasi nila yata ang sitwasyon. Dahil sino ang mag-iimbestiga? Sino ang mag-iimbestiga sa mga korupsyon? Kung ang mag-iimbestiga ay mismo yung pinaparatangan ng Vice President na may napakalaking anomalya. At kontrolado po dahil nga ang Pangulo ay kamag-anak ng Speaker. At ang Senado ay kontrolado rin yata ng pamahalaan. Kaya wala pong mangyayari po talaga na investigasyon. Kahit ano po ang matuklasan at kahit ano ang sabihin na dapat imbestigahan ay hindi po mangyayari yan. Tututukan lang po nila talaga ang Vice President, mga kababayan, mga katambay. Buti na lang po ang mga Pilipino ay gising na po na talagang alam po natin na ang ginagawa lang sa Vice President, sa pamilya Duterte ay talagang pamumulitika, political motivated, at syempre hakanahan dyan ang political harassment at lalong-lalo na syempre ang demolition job na ginagawa po sa Vice President dahil napakarami na po nilang issue, lalong-lalo po, di po ba? Lalong-lalo na sa social media. Talagang nakikita po natin kung paano po banata ng Vice President at kung ano-ano po ang kinakabit, pati po ang kanyang personal. At sinasabi nga, yung isang vlogger nga, di ba, ano sabi? Pag daw dating sa kalandian, doon daw maasahan na isang Vice President. Di po ba? At yung pati daw yung kanyang bandage sa kamay ay sinasabing nakipag-away daw po sa isang basketballista. Yung mga napaka-grabe. At may mga pumuputok pa at pinararatangan pa na hiwalay na rin daw ang asawa ng Vice President. Ang Mans Carpio at ang Vice President ay hiwalay na rin daw. Kung ano-anong mga paratang ang ginagawa nila. Kaya lang, dito po, nakikita po ng mga Pilipino, lalong-lalo na po, ang ginagawa magmula po sa pamahalaan, sa institusyon ng Kamara, ay talagang kitang-kita na nating mga Pilipino. Kaya po, ang buti na lang po, ang suporta ng mga Pilipino, mga OFW, ay hindi mo na yan, hindi mo na mababago yan dahil nakikita natin lahat ang ginagawa nila sa Vice President. Ang Vice President nagtatrabaho. Panay ang trabaho kahit limitado lang ang kanyang pondo dahil nakita naman po natin kung paano po gipitin ang kanyang budget samantalang yung mga mambabatas, isang damukal pong budget nila. Di po ba? At nakapag-ayuda pa sila
nakagawa pa sila ng kanilang sariling ayuda yata ng AKAP. Samantala ang programa ng Vice President ay talagang puro paggawa at pagtulong ang kanyang opisina. Pero pinupolitika. Ganyan po katindi. At ganyan po katindi tumanaw ng utang na loob, mga kababayan. Ang pamilya ng ating Pangulo, ganyan po. Sa kabila ng lahat ay ginawa ng isang Vice President para po manalo ang isang Presidente Marcos Jr. Talagang ikinampanya ng Vice President at talagang yung kanyang popularidad ay ginamit at nagamit para dito sa unity team. At pati po ang kanyang magulang ay naipalibing sa libingan ng bayani. Kung wala po kasing isang Rodrigo Roa Duterte, hindi po mapapalibing yan. Kailangan po dyan ng isang approval at syempre po yung presidente ay nasa likod mo. Di po ba? Kailangan mo kasi yun para lang maging makatotohanan at maging matupad o sinasabing magawa ang pagpapalibing ay kailangan may suporta ito ng isang presidente. Pero sa kabila nun, sa lahat ng ginawa ng mga Duterte, ito lang po ang napala. Ito po, dahil po sa pagiging sakim yata sa kapangyarihan, mga katambay. Sakim yata nung sila'y makabalik sa pwesto. Talagang ibang klase na po. Wala na pong utang-utang na loob. Hindi na uso ang utang na loob. At yung mga pinag-usapan po, may mga pinag-usapan yan Lahat ng kanilang pinag-usapan, lahat ng kanilang mga agreement, na nawala na po lahat yun. Nawala na lahat ang mga usapan. Hanggang halalan lang yun, mga katambay. Kaya po, ang nangyari sa Vice President, talagang yung usapan na magiging maganda ang kanilang samahan at gagawin nila para sa bayan, para magtuloy-tuloy ang ginhawa at mga proyekto na naiwan at itutuloy ng bagong Pilipinas ay hindi po nangyari yon. Hanggang kampanya lang yon. Pagkatapos ng kampanya, nag-iba na po ng direksyon. Iniba na po ng direksyon ng bagong Pilipinas po yata at talagang nilaglag na. Napakaaga pong pinulitika ang Vice President. Pero pagdating po sa social media at sa mainstream media, iba po ang binabalita nila yata at lalo sa social media. Dahil ang pinalalabas nila, ang Vice President daw po ang sinasabi po na atat at siya po ang talagang gustong-gustong maging presidente. Yan po pinalalabas sa social media na ang Vice President ay hindi man lang makapag-intay na maging presidente. Pero sa totoo lang, matagal ng presidente ang Vice President kung ginusto niya lang maging presidente. Di po ba? Kung siya ay tumakbong presidente, matagal na presidente yan. Siya ang presidente natin ngayon, hindi ang Pangulong Marcos Jr. Kaya lang, talagang nangyari na At least nakita po natin na ganitong klase po pala. Dahil nga, mismo, kahit po si Maharlika, ay talaga pong nakita niya yung kanyang iniidolo na pamilya Marcos, na talagang loyalist siya, si Maharlika, pero nakita niya po yung realidad na ganitong klase po pala. Yung ine-expect niya na napakagaling at gagawin at hihigitan pa ang pamamahala ng dating Pangulong Duterte, pero na-disappointed din po ang Maharlika. Kaya po nakita po natin si Maharlika kung paano po siya na-disappointed, di ba? At nilang naman po yun. Lalo-lalo ang Vice President, di ba? Ang Vice President talagang na-disappointed siya sa nakita niya, sa sinamahan niya na ganito lang pala tatahakin ng kanilang bagong Pilipinas na binuo na sinasabing build better more. Pero nung malaman po ng Vice President na wala ng better more, mga katambay, ang build, halos po hindi po naponduhan, mga katambay. At walang mga malalaking proyekto po ang administrasyon po ng Pangulong Marcos. Wala po siyang mga big project at wala po siyang matatapos yata na proyekto dahil 3 taon na. Halos magta-3 taon na, wala pa siyang malalaking project. Ano pa ang matatapos niya?
Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, napakarami niyang natapos dahil hindi siya namulitika. Hindi siya namulitika. Ang namulitika sa kanya ng 6 na taon, hindi siya nilubayan, nasiraan siya ng siraan kahit siya international, ay ang kanyang Vice President na si dating Vice President Leni Robredo. Di po ba? Yun ang umatake na umatake sa kanya. Di po ba? At kasama po ang di umano, ang Rappler, di po ba? Ang Rappler no, di umano, ay talagang binakbakan din po. At halos po lahat ng mainstream media ay talagang kasama pong binabakbakan po ang dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, baliktad na po sitwasyon. Tama yung sinasabi ni Vice President. Ngayon, ang sitwasyon, siya na po ang binabakbakan. Siya na po, baliktad na. Hindi na presidente. Ang Vice President na. Ang pilit pinababagsak, mga katambay. Dahil yata may gusto na yata maging Vice President. O kaya, para po matupad yata ang pangarap nila. Dahil ang Vice President, sa nakikita po natin, komento na inyong likod, ang Vice President Sara Duterte lang kasi ang nagiging hadlang sa mga plano yata nila. Lalong-lalo na po yung naudlot yata na plano na magkaroon na po yata ng Prime Minister ang ating bansa. Kaya lang, isa po yatang tinik at balakid ang isang Vice President. Kaya hindi po nila ito nagawa dahil meron pong isang Duterte katulad ng Vice President. Ngayon, tinanggal po nila, di ba? Tinanggal nila sa National Security Council. Sana yung mga iniisip po ng mga Pilipino, tayo, yung iniisip po natin dahil nga nawala na rin po dyan ang tatlo. Bali, 4 lang nawala po dyan pala. 4. Ang Vice, ang 3 dating presidente, Duterte, Arroyo, and Estrada. Wala na po sila ngayon. Ano pa? Kaya nga po sinasabi nga po natin, wag naman sana mangyari ang susunod na aksyon ay martial law. Wag naman sana, mga kababayan. Malaking gulo po yan. Hindi na po tanggap ng mga Pilipino yan. Ang martial law, pagka ganitong klase ang pagpapatakbo ng gobyerno, hindi na po tangat bobo mga Pilipino ngayon, mga kababayan. High-tech na po tayo ngayon. Meron na po tayong social media. Alam na po ng mga Pilipino ang galawan ng mga politiko. Madali na po silang mabunyag, mahayag sa mga Pilipino. Kaya po, isama po natin sa dasal, pag-iingat, lalo ang Vice President na talagang nagtatrabaho at sobrang ipolitika. Sana malagpasan at maingatan ang Vice President Sara Duterte dahil wala na po halos lahat po ng mga politiko na talagang sumipsip at talagang ginamit at laging sinasabi na maka-Duterte daw sila at hinangaan nila ang mga Duterte. Pero ngayon, sila mismo ang bumabatikos, ang naglalaglag sa mga Duterte. Pero malapit na ang halalan, mga kababayan. Ang halalan po, kung yan ay matutuloy, diyan po makikita po ang galit ng mga Pilipino, lalo po sa mga politiko na balimbing. Mga balimbing na politiko. Diyan po makikita po yan, mga tambay. Makikita po ng mga politikong korap, mga politikong balimbing, ang galit ng mga Pilipino. Kasama ang mga OFW. Gising na tayo. Gising na. Isama po natin sa dasal ang pag-iingat po sa ating Vice President. Makakaya po yan. Ang mga Pilipino ay gising na. At ang mga Pilipino po, tayong mga Pilipino, ang nagbibigay ng lakas ng loob sa isang Vice President. Nasa likod ng sambayanang Pilipino ang laban ng isang Vice President. Muli po, si Katambay Manong, ay sama po natin sa ating mga dasal na maingatan ang ating Vice President sa nangyayari pong pamumulitika, demolition job sa kanilang pamilya at lalong-lalo sa kanya. Muli po, maraming salamat po sa mga nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po mga kababayan. Sa muli, ingatan nawa po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.